Sumapit ang susunod na araw, maliwanag ang sikat ng araw. Ito ang araw ng Wuji Sect entrance exam sa Shale Mountain. Sa loob ng Wujiling Peak Heart Vein, isang maliit na bundok na siya ring back mountain ng Wuji Sect, ang caretaker bird ay nakadapo sa isang mataas na sanga na nagpahayag, ang sect leader ay nagpuyat magdamag kaya hindi siya makabangon. Sinabi niya na kayo na lang ang umakyat sa bundok. Ipinagkalat ang mga pakpak at itinuro pasulong, inutusan nito, gamitin lang ang iyong sariling lakas upang umakyat sa tuktok ng bundok at magiging kwalipikado kayo na pumasok sa sect. Ang mga disciples, nang marinig ang mga kinakailangan, ay labis na naguguluhan at nagtanong, pag-akyat ng bundok. Ganoon lang kadali, sino ang hindi marunong umakyat ng bundok? Sinusubukan lang ba tayo ng Wuji Sect sa ganito? Si Sushil sa sandaling ito ay sinisisi si Yipyang. Ang sect leader ay isang martial artist pero nagpuyat magdamag. Walang disiplina. Nagsalita si Yan Yu upang ipagtanggol siya, hindi ganoon. Kahapon, aksidente kong nakita ang sect leader. Naalala ang eksena ni Yip mula noong gabing bago, sinabi niya, sa hating gabi. Ang sect leader ay may dalang parol at naglalakad patungo sa bangin sa bundok, pagkatapos ay nagkolekta ng maraming demons at monsters. Sumigaw si Yan Yu, kailangan mong malaman na ang lugar na ito ay malapit sa Wilderness City kung saan laganap ang mga demons at monsters. Ang sect leader ay tiyak na ang Night Watchman na pumipigil sa mga demons at monsters na lumusab sa mundo ng tao. Nang marinig ito, sumang-ayon si Ling Rosu at tumango. Ang Night Watchman, ang bayani na nagbabantay sa mundo ng tao, pumipigil sa mga demons at monsters na lumusab. Ang sect leader ay ganoon nga. 70% ng mundong ito ay nasakop na ng mga demons at monsters. Ang lugar na tinatawag na Wilderness City ay lumalaki araw-araw. Naalala ang imahe ng mga pangit na demons at monsters, bamantong hininga siya, buti na lang at mayroon pa ring mga bayani tulad ng Night Watchman na nagbabantay sa mundo ng tao. Ang Wuji Sect ay malapit sa hangganan ng Wilderness City, dapat ay naunawaan na natin ito dati. Naalala ni Yan Yu si Yipyang, puno ng paghanga at pagmamalaki. Tama, ang sect leader ay ang Night Watchman, kapwa malumanay at malungkot. Si Ling Roosho ay mayroon ding sariling mga iniisip, ang sect leader ay tunay na isang napakalaking bayani. Matatag niyang inutusan, kahit na kailangan nating ipagsapalaran ang ating buhay, kailangan nating sumali sa Wuji Sect. Sumusumpa kami na susundan ang sect leader hanggang kamatayan. Sabay-sabay na sinabi ng lahat, naiintindihan. Naalala ang imahe mula noong nakaraang gabi, naisip ng caretaker bird, kagabi, malinaw na bumangon siya para umihi at naligaw sa gorge. Sumigaw siya para sa tulong sa lahat ng paraan, nagrereklamo na giniginaw at natatakot at humihingi sa akin na sunduin siya kaagad. Lumitaw ang imahe ni Yipyang na nakatingin sa kaliwa at kanan. Nasaan ito? May kumuha sa akin pauwi. Tiningnan si Yan Yu na kasalukuyang nagpapakita ng kanyang paghanga, na sa mata ni Yan Yu ay nagbagong anyo sa isang ganap na ibang imahe. Sa pag-iisip nito, hindi inilabas ng caretaker bird ang katotohanan at hinayaan na lang. Bahala na, hayaan silang gamitin ang kanilang sariling utak upang pagandahin ito sa kanilang sarili. Pagkatapos, isang grupo ng mga female disciples ang naglakad pasulong. Bigla, isang tao na nakasuot ng cloak ang humakbang pasulong at sinabi, lahat, sandali lang. Nandito rin ako para sumali sa entrance exam. Naguluhan ang mga babae, nagtataka kung sino ito. Hindi nila naintindihan kung bakit may isa pang tao at kung bakit napakakakaiba ng suot ng taong iyon. Hinayla ni Yip ang cloak sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magsalita. Naisip niya na, ang maliit na sorrow na iyon ay nag-exaggerate kung gaano kadelikado ang exam na ito. Kailangan kong sumama para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nang makita ang misteryosong ugali ni Yipyang, sinabi ng lahat sa kanya na, dapat maging tuwid at matuwid ang isang tao. Tanggalin mo ang hood. Determinado silang huwag palayain si Yip, kaya kinailangan niyang umubo ng ilang beses upang humingi ng tulong mula sa caretaker bird. Sa sandaling ito, nagsalita ang caretaker bird. Siya ang malapit na nakababatang kapatid na babae ng sect leader, pero nahihiya siya at takot na makipagkita sa mga estranghero. Pakiusap, intindihin niyo,
Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Yip sa galit. Nagsimula siyang maglabas ng sunod-sunod na malalim na sumpa. Blip, sino ang babae rito? Ikaw ang Blipping Bird. Babalikan kita mamaya. Pagkatapos magpaliwanag ng fried quail, sumang-ayon ang lahat na hayaan si Yip Yang na sumama. Nagsimula silang payuhan si Yip Yang, big sister dito, ang pagiging masyadong mahiyain ay hindi magbibigay sa iyo ng boyfriend, alam mo ba? Tuwid na tuwid, agad na tumutol si Yip Yang, sino ang nangangailangan ng boyfriend na iyan? Ngunit sa pagdama na hindi ito tama, umubos siya ng ilang beses, nagwawasto sa sarili. Ang ibig kong sabihin, bata pa ako at hindi pa iniisip ang mga bagay na iyon. Biglang sinabi ni Yan Yu, sa tingin ko, napakagaling ng iyong figure. Nang hindi nag-iisip, sumagot si Yip Yang, tama. Medyo mahaba lang ang mga binti ko. Ang ibon na nakadapo sa puno, nang makita na naayos na ang mga bagay-bagay, sa wakas ay nagsalita, sige, umalis na tayo. Nagsimula silang maglakad patungo sa paanan ng bundok. Pinansin ng mga kapatid ang bundok at sinabing bukod sa pagiging matangkad, hindi ito mukhang kakaiba. Ngunit nanatiling alerto si Ling Ruosu, sinasabi sa kanila na huwag itong maliitin. Ang bundok na ito ay kakaiba. Mauuna ako, sundan niyo ako ng malapitan at mag-ingat. Sumagot si Susha, opo. Pagkatapos, sabihin iyon, nilapitan ni Ling Ruosu ang bundok at tumalon diretso sa tuktok. Sumunod din si Yip Yang nang malapitan sa kanya. Lihim na sinuri ng ibon ang grupo, ang mga dalagitang ito ay may mahusay na pisikal na pangangatawan at karakter. Yip Yang, nanalo ka sa jackpot. Sa sandaling tumalon si Ling Ruosu, sumunod din ang ibang mga kapatid nang malapitan sa kanya. Bigla, napansin ni Yan Yu na mukhang may iniisip si Susha. Lumingon si Yano upang tanungin siya, Susha, may iniisip ka ba? Nang makita ito, naging mausisa din si Yip Yang. Ibinahagi ni Susha ang kanyang mga iniisip kay Yano. Iniisip ko na dapat na lang akong sumuko sa entrance trial na ito. Nang marinig ito, pinaalalahanan siya ni Yan Yu na huwag maglaro, mahigpit ang sect leader pero mabuting tao siya. Hindi inaasahan ni Yip Yang na ganoon kataas ang tingin nila sa kanya. Naramdaman niya na hindi siya mabuting tao. Napaka-inosenteng mga babae. Nang makita ang pag-aalala ng kanyang junior sister, nagsalita si Susha tungkol sa kanyang mga alalahanin, ako lang ang may problema. Hindi angkop ang aking pisikal na pangangatawan para sa cultivation. Kapag nakahanap na ang lahat ng lugar, maaari na akong umalis ng walang pag-aalala. Nakikinig si Yano at sinubukang aliwin si Susha, tutulungan ka ng sect leader. Si Susha ay isang mapagbigay na babae. Kinilala niya, iniisip kong bumaba ng bundok upang maghanap ng trabaho na nangangailangan ng pisikal na lakas. Mas angkop ito sa akin. Napakahirap ng sect at hindi rin madali para sa sect leader. Sa wakas ay naintindihan ng matagal ng paghihirap ni Yip Yang. Tahimik siyang umiyak at naisip, sa wakas, may nakakaintindi sa akin ngayon. Malapit nang lumubog ang araw, ang sikat ng araw ay unti-unting lumalambot at hindi na kasing init tulad ng dati. Sinabi ng grupo sa isa't isa, hayaan nating abutin muna ang lahat. Pagkatapos ay tumalon sila sa tuktok ng bundok, sumusunod sa daan ng lahat. Pagkatapos tumalon ni Yano at Susha, tumalon si Yip Yang sa kanilang likod. Sa wakas, nagtipon ang lahat. Dumating si Yip Yang sa tamang oras. Ang iba ay nagtipon ng mas malapit. Nakatayo si Ling Ruosu, nakatitig sa bundok sa harap nila. Nakatayo si Ling Ruso sa pinakamataas na punto, ang hangin ay nagpapalipad sa kanyang palda. Napansin ng lahat ang kanyang paghinto, nagtataka, bakit ka huminto rito? Ang talampas na ito ay hindi dapat masyadong mahirap tumalon. Sinabi ni Yano, tanging si Big Sister Ling lang ang makakatalon. Ang lahat ay nabigo. Isang junior sister din ang nagsabi, ang talampas na ito ay napakakaiba. Sa sandaling tumalon ka, lumilitaw ang isang malakas na hangin. Naguguluhan na nagtanong si Yan Yu, Ling Ruso, may hangin. Normal lang sa mga talampas na magkaroon ng hangin. Pinayuhan ni Ling Ruosho ang lahat, subukan niyo ulit. Sumagot ang lahat, opo, senior sister, susubukan namin ang aming makakaya. Pagkatapos ay nagsimulang tumalon ang dalawang junior sisters. Sa sandaling ito, nakatalon na sila sa kalahati ngunit bigla,
isang napakalakas na hangin ang umihip. Naitulak sila pabalik sa kalahati. Naitulak sila pabalik sa kanilang orihinal na posisyon. Nakita ito ng lahat at nagtanong, okay lang kayo. Sinabi rin nila, ang hangin na ito ay napakalason, nakakalamig sa buto. Ang Limitless Sect ay tunay na isang ancient sect. Hindi ko inaasahan na mas mahirap ang entrance trial kaysa sa inaakala ko. Si Ipyang ay parang, nako, hindi ito maganda. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Sumingit si Yano, subukan ko. Medyo mabilis ako, bago pa man siya mapigilan ng sinuman, na parang, hoy, teka. Tumalon na si Yano, at maniniwala ka ba? Talagang nakalapit si Yanyu sa bundok na iyon. Sinusubukan ni Yano ang kanyang makakaya upang tumalon ng mabilis hanggat maaari. Ilang metro na, lang siya mula sa mukha ng talampas. Sinasabi ng lahat, wow. Ang Yano Shim ay kahanga-hanga. Ang kanyang footwork ay top-notch. Baka makaya niya talaga, ngunit sa sandaling si Yanyu ay malapit nang makarating sa kabilang panig, bam! Bumalik ang gust of wind na iyon. Napansin din ito ni Yanyu. Ang hangin na ito ay mas malakas kaysa dati, nagpapilipit ng mga puno sa kaliwa at kanan. Kinailangan ng Shi sa ibaba na takpan ang kanilang mga mukha upang hindi makakain ng lupa at sinabi nila ng may pag-aalala, nako! Ang hangin na ito ay mas malakas kaysa dati. Sa huli, naitulak pabalik si Yano ngunit hindi siya kasing swerte ng dalawang iba pang Shi at naitulak patungo sa gilid. Natarante si Yano at sumigaw, tulungan niyo ako. Nang makita ito, agad na tumakbo si Ipyang upang iligtas siya. Ngunit biglang nag-free si Ipyang. Nauna si Ling Ruoshu sa kanya. Tumalon siya pababa, nahuli si Yano at pagkatapos ay nagawa niyang hilahin pabalik si Yano. Si Yano na nakahiga sa mga braso ng kanyang Shi na palamig. Napaka-comfortable. Inaliw siya ni Ling Russo, okay na ngayon. Nagtanong ang lahat ng may pag-aalala, napakadelikado ng talampas na ito. Hindi tayo makatawid. Ano ang gagawin natin? Samamo sila kay Ling Ruosu, huwag kang mag-alala sa amin. Mauna ka at maghahanap kami ng paraan. Pinutol sila ni Ling Russo, manahimik kayo. Huwag ninyong sabihin ang napakarami. May plano ako. Sa nakikita ko, ang malakas na hangin na ito ay may napakalaking puwersa ng pagtutol. Sinabi niya, kalimutan na ang 6th stage of martial realm. Maliban kung naabot mo na ang spirit realm, hindi mo ito kayang basagin. Hindi ko lang kaagad na mapapalakas ang iyong cultivation upang supilan ang malakas na hangin, kaya maaari ko lamang putulin ang hangin mismo. Habang nagtataka sila kung paano mo mapuputol ang hangin, tumalon si Ling Ruoshu pababa. Sumugod siya diretso sa gitna ng formation. Ginamit ni Ling Russo ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang formation. Sumigaw siya, mayroon ditong formation. Basagin ang formation na ito at maaari nating patayin ang 10,000 nakakatakot na hangin upang makalabas kayong lahat ng ligtas. Kinailangan ni Ipyang na purihin si Ling Russo, tunay na isang henyo. Nalaman niya ang susi sa isang sandali. Sa ganoon, sumisid si Ling Ruoshu diretso pababa. Napanood lang ng Shim ang kanilang Shiji at sumigaw, Shiji. Lumapit sila sa talampas at sumigaw, Shiji. Shiji, pakiusap, mag-ingat ka. Pagkatapos niyan, ang natitira na lang ay ang humahaginit na hangin. Nag-aalala na sinabi ng mga kapatid, ang formation na ito ay nagdadala ng napakalaking dami ng aura of destruction. Bigla, nanginginig ng malakas ang lupa at nagtaka ang lahat, ano yun? Lindul, naramdaman din ni Ipyang ang isang bagay. Binalaan niya, masama ito. Ang hangin ay naging tornado, nagdadala ng dumi at bato. Nataranta ang lahat at nagsimulang sumigaw sa takot, panganib. Tiningnan nila ang tornado sa harap nila, nagtataka, ano ang nangyayari? Ipinahayag ng ibon, nagdulot ng malaking gulo si Ling Russo. Maaari sana siyang makalusot mag-isa ngunit ayaw niya silang iwanan, sinasadyang alarmihan ang spirit formation. Ang formation ay parang kiniliti ang kanyang funny bone. Nagwala ito, nagdulot ng isang tornado na nagwawalis ng lahat. Sumigaw ang Cuckoo Bird, ngayon, hindi lang siya tiyak na mamamatay kundi lalamunan din ng bagyo ang buong lugar sa lalong madaling panahon. Mas mabuti na takbuhan niyo ang inyong buhay. Nagulat ang lahat na nangyari ang mga bagay na ito.
Sumigaw sila, ano ang gagawin natin ngayon?